All my life you have been so
Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta na po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kumusta po ang inyong mga sambahayan? Gaano po ba kahalaga sa inyo ang inyong pamilya? Paano niyo po ba pinahahalagahan ang nararamdaman ng bawat isa? Paano po ba kayo nagpapatawad at nagpapakababa kung may mga hindi pagkakaunawaan sa inyong mga sambahayan? Noong po last January, ay nagkaroon po kami ng family reunion sa side ng mother ko, sa Toledo family. At inaamin ko po, may malaking dysfunction din po ang lahi namin. Pero dahilan sa reunion, ay nakita ko po ang pagkakasundo. Nagkaroon ng healing ng damdamin at nagkaroon ng pagpapatawad at pagpapakababa ang bawat isa. Sa banal na kasulatan ay meron din pong madamdamin na reunion ng naganap. Ito po ay between Joseph and his brothers. Alam po natin kung ano ang ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid noong kabataan pa niya. Pinagbili at halos ay patayin dahilan sa jealousy. Hindi po biro ang naranasan ni Jose nang mawalay siya sa kanyang pamilya. Nung sila ay magkita-kita, matakot ang kanyang mga kapatid. Ang sabi nila, ito pala si Jose, na ating kapatid, na ating pinagbili. Tiyak, nagagantihan niya tayo. Pero sa kabila ng ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, ang nanay pa din po kay Jose ay ang pagpapatawad, ang pagpapakababa, at pagtanggap. Sabi niya, huwag na kayong matakot. Niloob ng Diyos na mangyari ang mga bagay nito. Minamahal na mga kapatid, meron po tayong kanya-kanyang sambahayan. At alam ko po, there's no such thing as a perfect family. At nabibilang po tayo sa mas malaking pamilya ng Diyos. At kahit po ang church, ay hindi po perfect. Pero napakahalaga po mga kapatid, ng pagpapatawad, ng pagpapakababa, at pag-ibig. Ako po ay mananalangin ngayong oras na ito para sa inyong mga sambahayan, sa ating mga sambahayan. And of course, ipapanalangin ko na rin po yung mga nagdaos ng kaarawan, yung pong mga may anniversary ng kasal, iba't ibang mga pagpapala, mga kagalingan sa mga karamdaman. Inayayahan ko po na kayo ay makaisa sa akin at tayo po ay mananalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat ng maraming sa iyo sa oras na ito. Narito po, O Diyos, sa iyong harapan ang sambahayan ng iyong mga anak. At naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na maggagay, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga sambahayan, na kung meron man, O Diyos, na mga hindi pagkakaunawaan, Father God, ipakita niyo po sa bawat sambahayan na kung paanong sinasabi niyo nga po sa 1 John 4:19 na kaya po kami natutong umibig ay sapagkat ikaw po, Diyos, ang unang umibig sa amin. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagdaos ng mga kaarawan, anibersaryo ng kasal, kagalingan sa mga karamdaman, iba't ibang mga pagpapala, Panginoon, na sa iba't ibang kaparaanan, O Diyos, ay kanilang pong tinanggap. Sila po ay amin din inilalapit sa iyo, O Diyos. At naniniwala po kami, Panginoon, na patuloy niyo pong sasamahan sila. Patuloy, O Diyos, na ibibigay ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Salamat po, O Diyos, sa sambayan na meron po kami. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming isang at dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga minamahal ng mga kapatid, tanggapin po nating lahat ang paspas mula sa ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Naliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon, magpakailan-kailanpaman. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon sa araw na ito, sa ating pong araw ng pagsamba para sa Kanya pong kapurihan.
Kaya hilingan po ng inyo pong lingkod na kayo po na nasa inyo pong mga tahanan at nakikipahagi sa ating pong online worship ngayong umaga, maaari ho ba na dito po sa comment section ng video po na ito ay ilagay niyo po ang pangalan ng inyo pong pamilya at pagkatapos kung ilan po kayo na nananambahan. Okay po ba yun? Para po mabilang po natin ng ating pong simbahan kung ilan po talaga yung dumadalaw sa ating pong pagsamba ngayong umaga. So, purihin po natin ang ating pong Panginoon. Tayo po ay nasa huling topic ng ating pong Detour series. Ang ating pong topic ngayong umaga ay pagpapatuloy lamang po ng ating pong naging topic last week, Joseph and his family. Ngayon po ay ang part 2. Sa ating pong pag-uusap ngayong umaga, 3 bagay ang ating pong tatalakayin. Una, our families before. Yun pong ating pong dysfunctional families. Now, pag-usapan po natin yung ilang mga background sa ano ba yung nangyari noong nakaraan. Tingnan po natin the sins of the father. Dito po sa Genesis chapter 37, verses 18 to 28 sa New International Version, una, yun pong mga kapatid ni Joseph ay nagpakita ng kanila pong galit by betrayal. Ano po yung ginawa po nila? They plotted how to kill Joseph. Now, imagine po natin na ginagawa po ito sa sariling kapatid. Flesh of your flesh. Blood of your blood. No. Ang hirap po kasing isipin na sarili mong kapatid yung nagplano na patayin ka. No, ganyan ka kapangit, no? Ganyan ka dysfunction. Ito pong pamilya, dito pong si Joseph. Pangalawa, ito pong si Reuben at saka si Judah, yun pong mga pinakapanganay sa mga magkakapatid. Nag-intervene naman po sila. Ibig sabihin, nakialam naman po sila para i-save yung buhay nitong si Joseph. Pero, ang akin pong issue dito, mas may magagawa pa po sana sila by commanding their younger brothers not to do any harm to Joseph. Anyway, sila naman yung mga matatanda eh. At ito pong si Joseph was the youngest. No? Now, when they agreed, kinuha nila itong si Joseph mula doon sa balon, no? At pagkatapos, they sold Joseph to the Midianite merchants papunta doon sa Egypt for 20 shekels of silver. Imagine, yung kanila pong sariling kapatid and the youngest of them ay napahiwalay sa kanila at ibinenta doon sa mga merchants na ang business ay pagbebenta rin na kung sa ano yung ibinenta sa kanila. No, maaari pong isipin itong mga kapatid ni Joseph na yun pong mga merchants ay ibebenta rin itong si Joseph to slavery. Ganun kabata. No, pwede po nilang isipin na ibebenta yon ng mga merchants sa pagiging alipin. Sa bagay, kung sila nga binenta nila yung kapatid nila eh, sino pa ba yung aasahan na magmamalasakit? Yung ibang tao? Hindi. Di ba po? Kaya mga minamahal, pakinggan niyo po itong sasabihin ko. Kung meron mang magmamalasakit sa isa't isa, tayong magkakapatid yun. Ikaw yun. Ikaw po yung kapatid eh. Di ba ho? Hindi po yung ibang tao, yung aasahan mo na magmamalasakit sa kapatid mo. Ikaw ang dapat na magmalasakit sa iyong kapatid. Ganyan din, tingnan po natin yung mga naging pangyayari in Genesis chapter 37, verses 31 to 36. So, ibinenta nila itong si Joseph doon sa mga Midianite merchants. At yung mga merchants, ibinenta rin, ayun na nga yung nangyari, ibinenta rin itong si Joseph kay Potiphar. At eto na nga, yung kasalanan ni Jacob na pandaraya, itinuloy. It was perpetuated sa Ingles ng kanyang mga anak sa kanila na ngayong henerasyon. Paano? The brothers deceived their father with Joseph's blood-soaked robe.
Isipin po nito, mga minamahal ng mga kapatid. Hindi lang po nila ginawa ng harm yung kanilang kapatid na si Joseph. Dinaya rin nila, niloko rin nila ang kanilang sariling ama na nagdulot doon sa kanilang ama ng pagluluksa at ng refusal to be comforted for so many days, for so many months, and maybe hindi po siya nagpa-comfort even for years. Yes, Jacob mourned and refused to be comforted. Dahil doon sa pandaraya, dahil doon sa panluloko, dahil doon sa panlilingnang na ginawa ng kanyang mga anak sa kanya mismo. Now, gusto ko pong bigyan ng pansin itong bagay na ito. Panluloko ng mga anak sa mga magulang. Mga anak, huwag nating lolokohin ang ating mga magulang. Tandaan ninyo, may kapalit ito. Ilang testimony na ang akin pong nasaksihan ng kapahamakan ng isang anak dahil sa panloloko sa kanilang mga magulang. Tapos, sino ba yung manghihirapan? Sino ba yung magdurusa sa huli kapag na-aksidente ka na o nakulong ka na o kaya ay humantong sa pagkamatay ng anak? Magulang pa rin di ba po? At biblical po yan, mga minamahal na mga kapatid. May paglawig ng buhay sa sino mang nagmamahal, sa sino mang rumirespeto, sa sino mang sumusunod sa magulang. Alam niyo po, hindi pansit ang nagpapahaba ng buhay. Hindi po spaghetti ang nagpapahaba ng buhay. Ang nagpapahaba po ng buhay, ayon sa Biblia, ay yung pagsunod sa ating pong Panginoon. At pangalawa, binabanggit din yung pagrespeto, yung pong pagmamahal, yung pong pagsunod sa inyo pong sariling magulang. Now, dito sa buhay ng istorya nitong si Joseph at ng kanyang pamilya, mapapatunayan talaga natin that there was dysfunction within them. At ito po ay nag-create ng chaos, nag-create po ito ng kaguluhan, ng disorder. At yun pong dysfunction ng kanila pong pamilya divided them. Anong naging resulta? It created a huge and hard wall between relationships. Yun pong dysfunction ng kanila pong pamilya, yun pong mga pagkukulang, yun pong mga pagkakamali, yung pagiging passive, yung para bang wala ka ng pakialam, yung mga pandaraya, pagsisinungaling ng pamilya sa isa't isa, nag-create po ito ng napakalaki at napakakapal na pader sa pagitan ng mga relationships. Una, between Joseph and his siblings. No? Nagkaroon na ng pader, nagkaroon na ng namamagitan kay Joseph at doon sa kanyang mga kapatid. Dahil nagkaroon ng galit yung kanyang mga kapatid at pagkatapos napalayo na yung kanilang kapatid dahil din doon sa kanyang mga kapatid na ibinenta siya. Di ba po? At gayon din, between siblings and their father Jacob. Nakapagsinungaling na itong mga kapatid, nakapagdulot na ng sakit ng kalooban ng kanilang ama, ang kanilang pandaraya, ang kanilang panloloko sa kanilang ama, and of course, between Jacob and the rest of the world. And take note, maaaring mangyari po ito sa atin kung wala po tayong gagawin. Maaaring mangyari po sa atin ang pader na ito na maghihiwalay sa bawat relationship ng ating pong pamilya kung wala po tayong gagawin sa ating pong mga sarili. Kaya mga minamahal na mga kapatid, consider niyo po itong bagay na ito. Ganito yung ancient family. Yung pamilya noon, ganito yung kanilang naranasan. Yung example ng buhay ni Joseph at ng kanya pong pamilya. At maaaring ito rin po yung realidad in our modern time. Or should we say, kung ano yung meron tayo ngayon ay reflection kung ano yung nangyari kahapon. But, listen to this, we can do something
about tomorrow by not letting our tomorrow be defined by the dysfunctions of our families today. Meron po tayong magagawa, mga minamahal na mga kapatid. Huwag po nating hayaan na yung dysfunction ng ating pong pamilya, siya yung magdikta ng ating pong magiging buhay bukas. At gusto ko pong ulitin ito sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Meron po tayong napaka-merciful, napaka-mahabagin na God the Father na ayaw ng dysfunction sa atin pong pamilya. Ang gusto ng God the Father, buo ang pamilya natin, nagkakaisa tayo, nagmamalasakitan tayo sa isa't isa, rumirespeto ang magulang sa anak at gayon din ang anak sa magulang, meron pong pagsunod, meron po talagang genuine na pagmamahal between the relationships of the family. We can do something sa pamamagitan ng kanyang tulong. Kaya nga, be attached to God. Never separate yourself from God. Accept His corrections. Accept His directions. And walk in His ways. Walk in His ways. Pangalawa, yun pong pamilya natin ngayon. What we can do today. What we can do today. Dalawang bagay. Una, breaking the cycle. Breaking the cycle. Ibig sabihin, yung cycle ng dysfunction, kailangang basagin na, kailangang itigil na, kailangang masira na. Basahin po natin. Saglit, ito pong Genesis chapter 50 verses 15 to 21 in NIV. Ang sabi po dito, when Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "What if Joseph holds a grudge against us and pays us back for all the wrongs we did to him?" So they sent word to Joseph, saying, "Your father left these instructions before he died. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers and sins, forgive your brothers' sins and the wrongs they committed in treating you so badly. Now, please forgive the sins of the servants of the God of your father." When their message came to him, Joseph wept. His brothers then came and threw themselves down before him. "We are your slaves," they said. But Joseph said to them, "Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Ang ganda ng ginawa niya, no? Ang ganda ng ginawa niya. Talagang sabi niya, nasa lugar ba ako ng Diyos para hindi magpatawad at hatulan kayo? No? Maaring ginawa niyo ko ng masama, pero ito po ay purpose. Ang sabi ni Joseph, ito ay purpose ng Diyos. Ito po ay intention ng ating Panginoon para sa ikabubuti. No? Para sa ikabubuti. Tuloy po natin in verse 21. "So then, don't be afraid. I will provide for you and your children." And they assured them and spoke kindly to them. Listen to this. By trusting God, Joseph refused to be defined by the dysfunction of his family. What did he do? Ano ginawa niya? Pakinggan niyo po ito. Ganito po, ibinrate nito pong si Joseph yung cycle of dysfunction ng kanyang pamilya na nabuo sa panahon pa ng kanyang lolo na si Abraham. No? Ganito yung kanyang ginawa para ma-break itong napakakapal na ito na dysfunction na nag-divide na between relationships. Una, Joseph rejected deception and chose integrity. May rejection? May deception? May panlulokong pwedeng gawin? No. It's a no for Joseph. Ang pinili niya, integridad. Pinili niya una, maging honest. Pangalawa,
maging patas. Ito yung ginawang ka na ng masama at dinaya, pero ikaw, kahit gigil na gigil ka na lang, kahit gigil na gigil ka na, hindi ka na lang kikibo, at pinili mo pa din kung ano yung tama. Pangatlo, pinili niyang maging mabuti. No, pinili niyang maging mabuti sapagkat alam niya na ang Diyos ang nagdala sa kanya doon sa lugar na yon at hinayaan ng Diyos yung mga detours of his life para sa kanyang ikabubuti at para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Mga minamahal na mga kapatid, it is just a matter of making decisions in our lives. Pwede po tayong pumili. Kaya ang piliin po natin yung integridad sa halip na deception, sa halip na pandaraya. Pangalawa, Joseph rejected revenge. Sa halip na gumanti siya, ang pinili niya ano? Forgiveness. Forgiveness. Bakit? Kasi pinili niya na kung ano yung mabuti, ang Diyos ngayon ay kumilos sa kanyang puso, sa kanyang buhay, that now choose to forgive instead of making his revenge to his brothers. Pakinggan niyo po ito. Yun pong pagpapatawad ay naglilinis ng ating pong mga puso noong mga masasakit at maruruming bagay na ginawa sa iyo ng ibang tao. Kaya kapag nagpapatawad ka, kapatid, inilalayo mo yung sarili mo doon sa greater damage. No? Inilalayo mo yung sarili mo doon sa tuluyan pang pagkasira. Kasi kung yung masakit na naranasan mo at yung maruruming bagay na naranasan mo na ginawa sa iyo ng ibang tao, kung hindi mo yan pakakawalan, puso mo ang sisirain yan. Buhay mo ang sisirain yan. At alam yon ni Joseph. Alam po iyon ni Joseph. Kaya niya pinili yung forgiveness and rejected revenge para makalaya na siya doon sa sitwasyon na yon at makaiwas doon sa mas malaking damage ng kanyang pong puso at ng kanyang buhay. So, yun pong forgiveness, it will benefit you more than the one who offended you. At pakinggan niyo po ito, mga minamahal na mga kapatid, yung forgiveness, it reflects God's character. Dahil kung meron mang dapat na humatol, kung meron mang dapat na gumante, ang Diyos yun. Dahil sa dami ng mga kasalanan na atin pong ginawa. Pero sa halip na mag-revenge, sa halip na gumawa ng masama, pinili niyang magpatawad. Kaya po yung forgiveness ay nagre-reflect doon sa character ng ating pong Panginoon. Pangatlo, Joseph rejected passivity and chose initiative. Ito po si Joseph, kinuha niya yung opportunity na gawin yung isang bagay na hindi ginawa ng kanyang ama at ng kanyang mga kapatid. Ano yun? To take the initiative to care and to provide. He took the first step and chose to help. So, siya na yung tumulong. Hindi kailangang magtanong. No, hindi kailangang magmakaawa pa. No, sa puso niya, kailangan niyang gawin ay yung magkaroon ng inisyatibo na tumulong doon sa kanyang mga kapatid. At yun po yung kanyang ginawa. Pangapat, Joseph rejected favoritism and chose impartiality. Ano po ang ibig sabihin po nito? Ito po si Joseph, nagmamalasakit siya for all the people in the world when he was in power. And this time, pinili niyang pagmalasakitan ng patas yung kanya pong sariling pamilya. By how? Sa halip na si Benjamin lang, dahil si Benjamin yung kanyang nag-iisang kapatid doon sa kanyang ina, pinili niya rin na tulungan yung iba pang mga kapatid. Sa kabila ng kasalanan na ginawa nito sa kanila.
At mapapatunayan po natin ito sa number 5. Joseph rejected jealousy and chose contentment. Alam niyo po, ito pong si Joseph, even before he was a servant, or nung siya ay nasa kulungan or anywhere in Egypt, Joseph has learned contentment. Alam niyo po, sabi ni Paul, Philippians chapter 4, verse 11, I have learned in whatever situation, I am to be content. Kaya, mga minamahal ng mga kapatid, piliin po natin contentment sa halip na jealousy, sa halip na pagalitan natin yung atin pong mga magulang dahil parang mas kinikilingan nila yung iba nating mga kapatid, piliin po natin contentment. Pang-anim, Joseph rejected betrayal and chose loyalty. Pinili niya pa rin maging loyal sa kanyang pamilya. Pamilya niya yun eh. Dugo niya yun eh. Kaya pinili niyang maging loyal sa halip na i-betray sila. Kahit na siya ay merong kapangyarihan. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan para gawin niya. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo ay ito. Wala pong dapat na material na bagay o sino mang tao o anumang pangyayari na sisira ng atin pong loyalty sa atin pong pamilya. Pera, hindi po ito dapat sumira sa loyalty mo sa iyong sariling pamilya. Pera lang po yan eh. Madaling kitain kapag nawala at naubos. Ganyan din, kaibigan, alalahanin mo ang magulang mo at ang kapatid mo ang ipinagpapalit mo sa mga kabarkada at kaibigan mo. At kung tunay silang barkada at kaibigan, dapat sila ang nag-uudyok sa iyo na bumalik ka at maging loyal ka sa pamilya mo anuman ang mangyari. Kung sila ang naglalayo sa iyo, sa iyong pamilya, abay, pakinggan mo ito, hindi totoong barkada yan. Hindi totoong kaibigan yan. Ano? Girlfriend? Boyfriend? Aba, huwag niyo pong hayaan na ilayo kayo ng inyong kasintahan sa inyong mga magulang at sa inyong mga kapatid. Alalahanin mo ito, bubuo ka ng sarili mong pamilya kasama yung karelasyon mo ngayon. Ganyan bang klaseng pamilya ang bubuuin mo na hindi marunong magpahalaga sa magulang at hindi marunong magpahalaga sa kapatid? At pangalawa, i-consider po natin ang katotohanan ito. There are no perfect families. Wala pong perfectong pamilya. Every home is broken as a result of the fall and the curse. Lahat ng pamilya, broken. Bakit? Kasi bunga po ito ng kasalanan. Bunga po ito ng parusa ng Diyos dahil sa kasalanan. This cycle of dysfunction is not inevitable. It can be broken, meaning we can break the cycle of dysfunction by the choices we make in response to God's grace. At muli, uulitin ko po sa inyo, our decisions and our actions today will affect the lives of our families tomorrow. Kaya ang piliin mo kung ano yung tama, kung ano yun pong mabuti. Gumawa ka ng isang napakagandang istorya kasama yung pamilya mo ngayon na kayong lahat ay aalalahanin at i-enjoy po ninyo na pag-usapan kinabukasan. Pangatlo, at dito po tayo magwawakas. Our families tomorrow. Now, our families tomorrow depends on us. Nasa kamay na po natin ito. Ano po ang ating gagawin? Kaya gusto ko po kayong tanungin ito pong mga napakahalagang mga questions na ito.
Anong klaseng pamilya ang meron ka? Meron bang dysfunction? Kung merong dysfunction, paano ito negatively nakaapekto sa iyo? Pangalawa, ikaw ba at ang iyong mga kapatid, maging ang iyong mga magulang, for a time ay nasaktan ng isa't isa? Have you forgiven each other? Napatawad niyo na ba yung isa't isa? Sa palagay mo, what do you think would happen in your heart and in your relationship if you did? Kung nagpatawad ka, sa palagay mo lang, ano yung maidudulot nito sa puso at sa inyong relasyon? Pangatlo, what can you do to break the dysfunctional cycle in your family lives? At anong mga pamamaraan yung pwede mong gawin na makakapagdulot ng impact sa next generation at makakapaggawa ng isang pamilya, isang relationship na healthy and loving relationships. Kaya mga minamahal na mga kapatid, gusto ko po kayong tawagan sa mga sandali pong ito. Maaari ho ba kayong tumayo? Maaari ho ba kayong tumayo? At hawakan po ninyo yung kamay ng isa't isa. Ayaw mo ba? Nahihiya ka ba? Kung tatay ka, mahirap gawin no? Hawakan yung kamay ng iyong mga anak. Pero huwag mong gawin para sa sarili mo. Gawin mo bilang tugon doon sa nais ng Diyos ng isang buo na pamilya at gawin mo rin para sa asawa mo, para sa mga anak mo, at para sa magiging pamilya nila. Alalahanin mo, makakaapekto sa kinabukasan ng iyong pamilya ang anumang gagawin mo ngayon. Kaya, inaanyayahan kita, kapatid. Tumayo ka, hawakan mo ang pamilya, ang kamay ng iyong pamilya. Sasamahan kita sa panalangin. Tayo ay manalangin. Aming dakilang Diyos, Ikaw na lumikha ng pamilya. Ikaw na nag-establish nito at sa simula't simula ay bumuo at nagmahal ng pamilya. Narito po kaming lahat. Kasama ng aming pong asawa, kasama ng aming pong mga anak. Ang aming pong pamilya ay meron pong mga dysfunctions. Meron po kaming mga pagkakamali. Marami po kaming mga pagkukulang. Humihingi kami ng tawad sa inyo, Panginoon, sa lahat. Narito kaming lahat, O Diyos, nagre-respond sa inyo pong panawagan na maging buo ang aming pong pamilya, nagmamahalan, nagmamalasakitan, sumusuporta sa isa't isa. At gayon din, Panginoon, ay nagpapatawad. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, kung ang bawat pamilya na meron kami ay meron pong hindi pagkakaunawaan, meron pong hindi pagkakasundo, o ibang miyembro ng pamilya na wala po ngayon at hindi po namin kapiling, we are releasing our forgiveness unto them, O Lord. Pinipili po namin ang magpatawad sa kanila. Kung paano kami sa kabila ng amin pong mga pagkukulang, ay pinatawad mo rin, O Panginoon. Nais po namin magpatuloy sa ganitong kalalagayan na buo yung pamilya po namin at nagpaparangal sa inyong dakilang pangalan. Hindi po namin ito magagawa apart from you, O Father. So please help us. Help us, O God. Ilagay mo sa puso namin yung pagmamahal, yung
pag-unawa, Panginoon, sa isa't isa. Tulungan niyo po kami na gawin ang lahat ng pwede po namin gawing legal para maghanap buhay, para sumuporta sa amin pong pamilya, para tumulong sa lahat ng kanya pong mga pangangailangan. Alam po namin na ito yung nais mo para sa bawat isa sa amin. At ito rin po, Panginoon, yung amin pong pinipili ngayon. Simula ngayong araw, tulungan niyo po kami na bumuo ng isang napakagandang istorya kasama ang amin pong asawa, kasama ang amin pong mga magulang at mga kapatid, kasama ang amin pong mga anak o sino pang miyembro ng amin pong pamilya na bukas ay sama-sama po namin pagkukwentuhan at buong kagalakang aalalahanin, Panginoon. Maraming pong salamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong kahabagan, sa pamilya ng bawat isa. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Maraming pong salamat sa inyo pong kabutihan at patuloy na pagtatapat. At maraming pong salamat sa pagmamahal na ipinadaloy po ninyo mula dyan sa langit, papunta sa amin pong mga tahanan, papunta sa amin pong mga puso, na amin naman ngayong ibinabahagi sa bawat miyembro ng amin pong sambahin. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng nagmamahal sa pamilya at sumusunod sa Panginoon ay magsabi na, Amen. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon, mga minamahal na mga kapatid, sa araw na ito. Talaga pong ang puso ng inyo pong lingkod ay nagagalak dahil alam ko na ibinigay po natin yung sarili po natin sa pagsunod sa Panginoon para sa atin pong mga sari-sariling sambahin. Kaya ang panawagan ko po, huwag samantalahin po natin itong araw na ito. Kaya po natin na maging istorya ito ng pamilya ng Dasmariñas Unida Church. Okay po, sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan, kunan nyo po ng selfie yung sarili nyong pamilya. O kaya po, yung magkakahawak na kamay, kunan nyo po kaya ng picture. Okay po? At pagkatapos, i-post nyo po sa inyo pong mga sari-sariling timeline. Yung mga anak na hindi marunong, yung mga magulang na gumawa nito, tulungan nyo na po yung mga magulang nyo kung paano ito gagawin. No? Mag-selfie po kayo, o kaya yung mga kamay na magkakahawak-hawak na ganon, kunan nyo ng picture, at pagkatapos kasama yon at yung pamilya po ninyo ay i-post nyo sa inyong timeline gamit po yung hashtag na DUC, hashtag online worship, ulitin ko. Hashtag DUC Online Worship 2020. At yung hashtag na hashtag Love for My Family. Okay po? So, sisimulan ko po yan sa akin pong sariling pamilya. Ipopost ko po para maging example po para sa inyo. Okay po? So, gagawin po nating part ito ng history ng Dasmariñas Unida Church Families. Ito pong araw na ito, kinumit natin ang atin pong mga sarili sa pagmamahal sa atin pong mga sari-sariling sambahayan. Sa inyo po ang pagpapala ng atin pong Panginoon at sa Kanya ang lahat ng ating kapurihan at pasasalamat. Magandang umaga po sa ating lahat. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so